So, what's up? Dread Manila once again mga kapatid. At ngayong araw na ito ay may gawa na naman tayo. At ang gawa natin ay Afro Curl at cornrows mga kapatid. Ngayon na lang ulit nakapag-vlog kasi halos na-busy na rin. So, salamat at nakapag-vlog na ulit tayo dito sa YouTube natin. At sa Facebook, syempre, ipopost din natin doon sa Facebook. So, abang-abangan natin yung kliyente. Papunta na sila. Bali, ang artist ngayon, ako, si Dreadzilla, tsaka si Braidzilla ang gagawa ngayong araw na ito. So, kita-kits ulit tayo mamaya. Boom! So, yun mga kapatid, bali dumating na yung kliyente natin, Kinchana! Mga ano sila, mga, where you from again? Myanmar. Yun, Myanmar. So, ito ang ating Igo Cornrows. I will take up. At ito naman ang ating Afro Curl. So yun mga kapatid, bali sinisimulan na namin ni Ate Arlene na itong kulot. Gugupitan ko muna, tapos si Ate Arlene sinusuklay-suklay niya muna yan dahil bibidyo ang pa daw ni Ian. So mamaya ulit, boom! Ano ba gagawin niya pagka medyo masakit yung pagkaka-cornrow? Kapag masakit masyado yung pagkaka-cornrow, ang lagi yan dito is may bandang batok. So kailangan malus yung tension dito sa batok. So para kapag may sobrang iksi ng hair, huwag mo nang isama. Para wala siyang irritate ng pagpipingin sa kanan, kaliwa, baba. Kaya kailangan medyo check lagi yung tension dito sa batok. Para di na-irritate. Kaya laging dapat tinatanong yung client kung masakit or sakto lang yung sakit kung na kaya ba niya yung sakit or kung gusto niyang maluwag, pwede naman. So yun, ang payo ng mga expert natin dito sa Dread Manila Shop Salon. Kaya yung sa group nyo, huwag kayong budget bill. Tira ng tira. Oo, hindi biro yung ginagawa, kaya kailangan may presyo din mga kapatid. Lalo yung client natin ngayon is Myanmar. So hindi sila gano'n nakakapagsalita ng Tagalog. So kailangan may communication ka pa rin kahit paano. Kahit simpleng salita lang. Kailangan tanongin mo siya kung masakit or kahit English barok. Pwede yun. So yun yung mga kliyente natin, nagyosi muna saglit dahil may tension ng konti dito sa likod niya. Pero inayos na ni Ate Arlene. So kita-kits ulit tayo mamaya pagbalik nila. Boom! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So yun mga kapatid, bali una kong natapos yung Afro Curl natin. Si Ate Arlene patapos na rin sa cornrows. So iti-treatment na natin to para makulot na. Yan na siya. Si Ate Arlene, ilang row pa yan, te? Oh, pagkatapos nito. 5 siya. 10, no? So yun mga kapatid, bali natapos na si Ate Arlene sa kanyang cornrows. Ako, ito, nagbabaklas pa ng kulot. Pero pakita namin muna yung montage ng after ng gawa ni na Ate Arlene. Boom!第三個三百嘢搞埋喎，仲有骷髏地頭喎，阿老奶俾到人咩？係 ，OK。Red Manila lang gumagawa ng quality. Boom!